Isang mapagpala at magandang araw po ng Martes, mga kapatid. Martes sa loob ng 25 linggo sa karaniwang panahon. Araw ng debosyon kay San Antonio ng Padua. Kaya binabati ko po ang mga deboto ni San Antonio at ang mga viewers, supporters, and followers of the Daily Gospel Reflection. Sa mga minamahal po naming benefactors, lagi po kami magpapasalamat sa inyong walang sawang pagtulong sa amin. Ang Diyos na po bahala gumanti sa inyong kabutihan. Ipagdasal natin ang isa't isa. Welcome po sa ating Daily Gospel Reflection. Sama-sama nating pagnilayan ng mga salita ng Diyos mula sa mabuting balita sa araw na ito. Mga kapatid, sa araw na ito, Martes sa loob ng 25 linggo sa karaniwang panahon, pagdinilayan natin ang mabuting balita ayon pa rin kay San Lucas. Mula po ito sa 8 kabanata, mga talata 11 hanggang 21. Tatlong talata lang po, napakaiksi, subalit malaman at maraming aral na ipinararating. Ang title po ng pagdinilay na aking babahagi ay nagsasabing, Be hearers and doers of God's words. Sapagkat sa ating ebanghelyo, meron pong nagsabi kay Jesus, nasa labas po ang inyong ina at mga kapatid at hinahanap kayo. And surprisingly, tumugon ng Panginoon at sinabi habang nakatingin sa kanyang mga alagad, narito ang aking ina at mga kapatid, sapagkat ang sinumang nakikinig at sumusunod, tumutupad ng aking mga salita, ay siya kong ina at mga kapatid. Hindi po binabaliwala ni Jesus ang kanyang ina. Do not be tempted to think and believe that Jesus was trying to humiliate His own mother at hindi po niya itinatanggi ang kanyang pagiging anak kay Maria na kanyang ina. Sapagkat totoo po na si Maria ay ina ng ating Panginoong Jesus. Ang sabi lang ng Panginoon, ang nakikinig at tumutupad ng salita ay siya kong ina at mga kapatid. Si Maria po ba hindi nakinig? Siyempre, lagi nakikinig. Si Maria po ba hindi tumupad sa mga salita ng Diyos? Siyempre nga, unblemished Pinaglihing walang kasalanan, isinilang na walang kasalanan, nanatiling walang kasalanan, at ang buhay ay palagi nakasentro sa pakikinig sa sinasabi ng Diyos at sa pagtupad sa kalooban ng Diyos. Kaya yung pong sinabi ng Panginoon ay hindi pangungutya, kundi confirmation, sapagkat si Maria ay tunay na anak ng Diyos. Tunay na kapatid sa isang Diyos. Bagamat sa pagiging tao ni Jesus, siya po ay kinikilala bilang ina. Subalit si Maria man ay tao din kagaya natin. Subalit siya ay huwaran sa pakikinig at pagsunod sa kalooban ng Diyos. Siguro, ini-imagine ninyo na baka nung sinabi ni Jesus na ang aking ina at mga kapatid ay silang nakikinig at tumutupad ng salita ng Diyos, pinagtatawanan siya ng mga tao, si Mama Mary, ano? Pero hindi po ganun. Although we know by faith, Jesus was not insulting His mother because He had fulfilled the command of Jesus perfectly in her entire life. Lagi nga sinasabi ni Mama Mary, do whatever He tells you. Let it be done according to your word. At yun ay isang realidad sa buong buhay ng mahal na ina. Kaya nga, hindi po dinidisown, hindi po binabaliwala, kundi pinapatunayan lamang na si Maria ay nakikinig at sumusunod sa kalooban ng Diyos. Tinuturo po sa atin ni Jesus that humiliations are sometimes ways to reach humility. Sabi nga po ni Santa Teresa ng Lisieux, meron siyang prayer na nagsasabing ganito, Dear Jesus,
Please send me humiliation every time I try to set myself above others. Kapag andun yung tendency ko na parang maging mayabang, iangat ang sarili sa iba, send me humiliations so I may be humble. Because humility is the most attractive virtue for God's heart. If you want to be beautiful like Mary, be humble. If you want to stay close to God, be humble. If you want to glorify God, be humble. Because it is only in humility that we can truly give praise and glory to God. Pangalawa, Jesus considered other people as part of His family. Kaya nga, dahil sa sinabi ni Jesus, tayong lahat ay pwedeng maging miyembro ng pamilya ng Diyos. Pwede tayong maging kapatid ni Jesus. Pwede tayong maging kaanak ni Jesus. Kung tayo, katulad ni Maria, ay nakikinig at nagsasabuhay ng kalooban ng Diyos. Pangatlo, Jesus is challenging us in our present time to act accordingly to His will. Naalala ko yung sinasabi ni Apostol Santiago, James chapter 1 verse 22. Be doers of the word and not hearers only. Otherwise, you are deceiving yourselves. O diba? There are people mixed among the crowd who follow Jesus. Iba't iba ang motives po sa kanilang pagsunod. Ang iba, out of convenience. Ang iba naman, maybe because of their desire to be better. And a bit like us today, he said, kumisan, lumalapit lang tayo kay Jesus dahil meron tayong kailangan. Pero sa ating ebanghelyo, may mga kaanak si Jesus na lumapit at hinahanap siya. At ang sabi, nasalbas po ang inyong ina at mga kapatid, hinahanap kayo. At sinabi ng Panginoon, ang sino man nakikinig at tumutupad sa aking mga salita ay siyang ina ko at kapatid. Kaya sa pagninilay na ito, sana po na uunawaan natin ang katotohanan na sa ating paglapit kay Jesus, ang layunin natin ay upang makinig at gawin kung anong sinasabi ng Diyos upang tayo maging tunay na kabilang sa pamilya ng Diyos. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, katulad po ni Maria na aming ina, bigyan mo kami ng tapang at lakas ng loob na makinig sa iyo at sa buhay ang iyong mga salita. Sapagkat magiging makatotohanan lamang ang aming kabanalan kung sa aming pakikinig ay may pagbabagong nagaganap sa aming buhay sapagkat aming isinasabuhay ang iyong salitang nagbibigay buhay. Amen. Maraming salamat po mga minamahal kong kapatid. Sana po nagustuhan niyo at nakatulong ang ating pagninilay sa araw na ito. Sakaling nagustuhan po niyo at nakatulong, i-like po ninyo at i-share. Ibahagi po natin mensahe ng salita ng Diyos sa ating mga mahal sa buhay, mga kilala at kaibigan. Let us fill the world with the message and power of God's words. Mga kapatid, muli po, pinapaabot ko po ang pasasalamat sa lahat po ng sumuporta sa nagdaang konsyerto. A celebration of life through music, a post-birthday benefit concert of Father Emil performing with his Sarana Nicura Band. Sa mga bumili ng ticket, sa mga nanood, sa mga tumulong, sa production staff, sa lahat ng sumampang simbahan na nakiisa at tumulong sa programang ito. Maraming salamat po sa uulitin at huwag kayong magsasawa na tumulong sa amin. Maraming salamat po sa inyo at pagpalain tayo ng makapangyarihan Diyos, Ama, na anak ng Espiritu Santo. Amen.